And when it is said to them, say la ilaha illallah, they become arrogant. So the pinaka-importante sa buong Quran is la ilaha illallah, yung tauhid. Yan na pinaka-importante sa buong Quran is about tauhid. Yung tungkol sa mga prophets, meron din marami banggit sa Quran, marami mga istorya ng prophets. But the base of the Quran is la ilaha illallah. That there is only one God you need to worship. If you kumput na kami sa mga iba-ibang Muslim countries, kahit sa Pakistan, kahit sa iba-ibang bansa, kung may tanong tayo sa mga Muslim na anong kalima, alam nila la ilaha illallah. The pinaka-importante. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. But hindi sila alam na yung meaning ng la ilaha illallah. I try to ask to many people in Pakistan, what is the meaning of la ilaha illallah? Kahit literal meaning. Marami mga Muslim, hindi alam kahit literal meaning. Mag-try natin kahit bukas, punta kayo sa palengke, magtanong mas sa mga Muslim brother, anong sabihin na la ilaha illallah? Hindi ko alam yan, hindi ko alam anong sabihin na la ilaha illallah. So there are many people in the world, Muslim, hundreds of millions of Muslims, they doesn't know the meaning of la ilaha illallah. Hindi na alam na ano ibig sabihin na la ilaha illallah. Kahit literal lang, literal, walang Diyos maliban kay Allah. No God except Allah. The Imam Jafar Sadiq is among the Alibait, and he's a great scholar. Sinabi niya na, tanong niya sa mga student niya, ano yung kalima, yung kalahati is kufar. Tapos yung susunod na kalahati maging tauhid. Tapos yan nang sagot niya na, yung la ilaha, yung unang kalahati, kufar, walang Diyos. Kung duktong yung kalahati, illallah, yan tunay na tauhid, 100% tauhid. So la ilaha, walang Diyos. Illallah, maliban kay Allah. Okay? So, ilah means is, meron din yung ilah means is ma'bud, the one you worship. Ilah means is the one who can give the life in it. Ano ibig sabihin na ilah? Diyos. Sino yung bibigay ng buhay at kamatayan at khair and sharm, the profit and loss, izza and zillah, the one who give the honor and dishonor, that's God. He's the God. Siya yung Diyos, bibigyan na lahat. Siya yung hawak na lahat. Siya yung hawak na lahat ng bagay. Walang nangyari maliban sa ano gusto niya. Ito yung sabihin ng la ilaha illallah. At la ilaha illallah, ano sabihin ng la ilaha illallah? La ma'budu illallah. There is no one to worship except Allah. Walang na dapat sambahin maliban kay Allah. At walang nang tayo na mag-alipin maliban sa Kanya. Hindi tayo alipin ng bansa, hindi tayo alipin ng tao, hindi tayo alipin ng pera, hindi tayo alipin ng material. Tayo lahat alipin ng Diyos. Yan ang sabihin ng la ilaha illallah, tayo lahat alipin ng Diyos. Ano yung utos niya gagawin natin sa buong buhay natin, okay? Hindi tayo alipin ng tribo, hindi tayo alipin ng pera, hindi tayo alipin ng kahit anong bagay. Tayo lahat alipin ng Diyos. Yan din sabihin ng la ilaha illallah. Walang mabut maliban kay Allah. Walang mabut. Tayo na magsamba sa Kanya at tayo maging alipin sa Kanya. Yan ang sabihin ng mabut. Siyang mabut, tayo alipin. Ano yung opposite ng ilah? Kung la ilaha illallah, walang ilah maliban kay Allah, ano yung opposite ng ilah? Alipin. Ibad. Mabud? Ibad. Ano yung opposite ng ilah? Kung siya ang ilah, tayo alipin. Lahat tayo alipin sa Kanya. Siya yung boss, siya yung tagapaglikha, yung si Diyos, siya yung Diyos, siya yung boss, siya yung tagapaglikha, siya yung bibigyan ng lahat, siya yung Panginoon, siya yung bibigyan ng buhay, siya yung bibigyan ng kamatayan, siya yung bibigyan ng khair at siya yung bibigyan ng shar. Galing sa Kanya. Hindi pwede sabihin na yung khair galing kay Diyos at yung shar galing kay Diyos, hindi pwede yan. Dahil kung hindi na siya nahawak ng shar, kahit anong gusto gagawin ng sirain ng mga tao. Dahil siya yung hawak. No one can benefit you except by the will of Allah, and no one can harm you except by the will of Allah. It is not that Allah can allow to people you can harm anyone. No.
No one can harm me except by the will of Allah. No one can give me the life except Allah, and no one can take my life except Allah. Kung kala ng tao na isang tao po pwede na bibigyan ng kamatayan sa isang tao, hindi ka maniniwala sa Allah. Dahil yung kamatayan natin hawak ng Allah. Siya al-mumit. Siya al-muhi. Siya al-mumit. Siya yung bibigyan ng buhay at siya yung bibigyan ng kamatayan. So dapat kung siya yung bibigyan ng buhay at siya yung bibigyan ng kamatayan, hindi dapat kailangan takot sa ibang maliban sa kanya. Dapat siya lang yung tayo na takot dahil siya yung bibigyan ng buhay at siya yung bibigyan ng kamatayan. Ano sabi ng Allah sa Quran? Ya nasu antumul fuqra'u ila Allah. Ano sabi ng Allah? O mga tao, kayo lahat ng limos sa harap ng Allah. Lahat kayo maglimos sa harap ng Allah. So lahat tayo fakir, lahat tayo na beggars sa harap ng Allah. Lahat ng mundo maglalimos sa harap ng Allah. Siya yung inna Allahu wal ghani. Ano sabi ng Allah? Katotohanan, siya yung siya yung mayaman. Siya yung ghani. So lahat tayo sa mundo kailangan sa Kanya. Halimbawa, siya yung bibigyan ng lahat. Halimbawa, isang bagay lang. Yung araw. Kung araw, gagawin na Allah malapit sa atin, medyo malapit, lahat tayo sunog. At kung gagawin na Allah na medyo malayong araw, ano nangyari? Lahat tayo maging freeze. Maging yellow lahat tayo. Halimbawa, yung drops ng ulan. Sabi ng Allah na pinadala niya yung ulan na may mikdar, may measurement. May sukat yan. Hindi pwede malaki yung drops, hindi pwede maliit yung drops. Kung masyado malaki yung drops, kung dumating dito sa mundo, bagsak mundo, patay na lahat. At kung masyado maliit yung drops ng ulan, hindi naabot sa lupa. Wala na tubig sa lupa. So lahat ng bagay na hawak ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng bagay, tayo wala. Halimbawa, pinakamaliit ng bagay hindi tayo hawak. Ano yon? Ito, yung mata. Lagi yung blink, di ba, mata? Bakit blink? Para malinis yung lens. Kung hindi na yung blink yung ito, hindi malinis yung mata. Dahil ito parang wiper para sa sasakyan. 24 hours. Kung halimbawa, try mo, wag na yung blink, yung mata mo. Wag na blink. Kung isang oras ka na gagawin mo, kahit 10 minutes lang, wala na, bangibulak ka na. 10 minutes lang. Kung maghawak ka na ganito, 10 minutes, wala na. Mahirap. Bulak ka na, maging luha ka na mabilis. At kung may pilitin ka, maging bulak ka na yun. Dahil kahit ito, wala tayo control na yung mata natin. Wala tayo control. Yung puso natin, pwede ba control para hindi mag-pump? Hindi. Yung utak natin, pwede mag-control para hindi maisip? Wala. Lahat ng katawan natin, wala tayong control. Kaya tayo lahat mahirap. Si Allah ang mayaman. Siya yung hawak ng lahat. Halimbawa, isang beses na yung mga kaibigan ko na dati sa Pakistan. Sabi ko, magdasal kayo 5 beses. Sabi nila, paano magdasal? Walang trabaho. Paano kain? Sabi nila, dapat kailangan pera para sa kain. Anong sagot ko sa kanila? Sabi ko, kung hindi na yung tanim ng bigas ng Allah, kung hindi tanim na Allah yung wheat, yung para gawa ng harina, kahit may pera ka, ano gagawin mo? Walang nang tanim. Walang bigas, walang harina, wala na lahat. Kung hindi na bibigyan Allah ng tubig, ano gagawin mo? Pera mo, hindi ka pwede kain ng pera. Kahit ginto ka, hindi ka pwede kain ng ginto. Kaya lahat tayo kailangan ng Allah. Kaya, ang sabi ng Allah, Allahu Samad, Allah, wala siyang kailangan. Ano ibig sabihin ng opposite? Tayo kailangan talaga. 24 hours a day. Kailangan tayo ng Allah. Yan sabihin ng la ilaha illallah. Tayo alipin, Allah ang ilah. Siyang ilah, tayo alipin. Yan sabihin ng la ilaha illallah. Walang ilah maliban sa Kanya. Maliban kay Allah, yung tagapaglikha. So tayo alipin na, lahat tayo, hindi tayo naalipin maliban sa Kanya. Yan ang sabihin ng la ilaha illallah. Hindi na tayo alipin maliban kay Allah. La ilaha illallah, hindi na tayo alipin maliban kay Allah. Mag-aral na. Pinaka-importante, mag-aral ka na aral tapos hindi ka alam na ano ibig sabihin ng la ilaha illallah. Useless yung buhay mo. Pinaka-importante yung
kalima la ilaha illallah. Lahat ng propeta, Adam, Noah, Abraham, Lot, Suleiman, Daud, Yakub, Isaac, Zakaria, Jesus, Isa, Muhammad, lahat ng propeta, la ilaha illallah dala nila. Isang insay lang, la ilaha illallah. Si Adam, Safiullah, Ibrahim, Khalilullah, Musa, Kalimullah, Ismail, Zabiullah, Isa, Ruhullah, Muhammad, Rasulullah. But ano yung importante? La ilaha illallah. Lahat ng propeta, isang message lang, yung la ilaha illallah. Yan pinaka-importante. Ano sabi ng Prophet Muhammad sallallahu? Kung lagay mo ng yung la ilaha illallah sa timbang, sa isang timbang, isang lugar, dito sa kabila, lagi mo la ilaha illallah. At dito sa kaliwa, lagi mo na lupa, langit, araw, buwan, lahat ng likha ng Diyos dito sa kabila. At dito la ilaha illallah, ito mabigat. Yung la ilaha illallah mas mabigat, sabi ni Prophet Muhammad sallallahu. Mas mabigat sa lahat ng bagay. Ano yung universe natin? Anong size ng universe? 100 billion light years, mag-travel ka ng 100 billion light years sa speed ng araw, 300,000 km per second. Yan ng size ng universe, yung diameter. 100 billion light years. Kung circumference, 150 billion light years. 150 billion light years yung circumference ng universe natin. Bilog yan, universe. At lagay mo universe dito sa kabila, at lagay mo dito la ilaha illallah. Yan la ilaha illallah mas mabigat pa. Yan mas mabigat. So, na yun, pwede magtanong na lang yung mga question because last several weeks wala tayong question. So, kung may question dito, I can answer. Pwede mag-post dito sa Facebook, sa harap para basa ko at magsagot ko inshallah. So inshallah, we can continue to learn about la ilaha illallah. I can explain more better in English, but I try to explain it in Tagalog. But it is the most important topic for us to learn what is the meaning of la ilaha illallah. You can make it all your life to explain the la ilaha illallah. You cannot finish it because that's the top. That is the number one. Even in the Surah Al-Fatiha, the la ilaha illallah is there. Where is it? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sa gitna sa Surah Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yan ng explanation ng la ilaha illallah sa Surah Fatiha. Yan pinaka-importante surah sa Quran. Okay. Isra al-Miraj is, they say that it is 27 of Rajab. And Rajab is 27 Rajab is near. We can research about it, but sigurado may isang gabi na sa Quran yan. Subhanalladhi asra bi abdi layla min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi baraknahu lahu linuri min ayatina. But hindi sinabi doon na yung papunta sa langit, but sinabi niya galing sa Masjid al-Haram papunta sa Masjid al-Aqsa, yung sa Jerusalem. But nasa meron yan sa hadith na akit sa langit si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tayo na may reason na recheck ito dahil na sabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi sinabi niya na sinungaling, totoo yun na karating siya sa. And yan ng isang malaking miracle ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na akit siya sa hanggang sa arsh. Okay, so it is a miracle of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he was reached to the very high level, lampas ng Sidratul Muntaha. And also, there is another great miracle na kung ginawa niya yung finger niya sa buwan na maging hati yung buwan. So Prophet Muhammad is a great miracle. And that miracle was a great miracle that he can reach to the point no prophet ever reach. Kahit sino man prophet, kahit kalula lang, kahit katawan lang, wala na may prophet na karating doon hanggang sa lampas ng Sidratul Muntaha. So that's a miracle of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Miraj. So Isra means maybe traveling the night from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa. And from Masjid al-Aqsa, he went to the skies and he went to see the signs of Allah subhanahu wa ta'ala. So that's a great miracle of Prophet Muhammad, and that was a miracle. So you cannot explain it scientifically, but there is a scientist who also explained it in a scientific, like my teacher, my physics teacher, he explained it the Miraj with the
the Einstein theory, E is equal to mc squared. The energy, the maximum energy you can get when you get the mass, multiply by the light, speed of the light, multiply by the speed of the light. When you go this light, this speed, very powerful speed. Mass, okay, what is your mass? 100 kilo you are? Multiply by 300,000 kilometer per second. Multiply by 300,000 kilometer. So that becomes a very powerful speed. You can travel very, very fast. So that's what my teacher was explaining about the theory of Einstein, that E is equal to mc squared. But we are not confirming it, but we know that it is miracle. And Allah is powerful. He can do anything. So Prophet ﷺ, he went to the heavens and he come back within the night. And that's easy for Allah. Walang impossible ka Allah. And before he went to the Miraj, the Jibril came to Makkah. He brought the tray, gold. And then he cut the chest of the Prophet ﷺ, and he bring out the heart. And he bring the clot from the heart and he wash it with the Zamzam. So that is what is it? What you said is open heart surgery. The first ever open heart surgery in the world. The clot of the heart of the Prophet ﷺ was removed. And it was cleaned with the Zamzam water. And then the angel Jibril, he put back the heart in the chest of the Prophet ﷺ and close it by the way of miracle, by the will of Allah. And then the Prophet ﷺ was going with him to first to Makkah, to Jerusalem, to Masjid al-Aqsa, and then to Ibar. And you know, some people are trying to make the Burak picture. It is, you don't need to do this. But for me, I understand the Burak meaning is bark. Bark meaning is current, electric. So the one who is riding is something like electric, you know, powerful, energy. So there are many good evidences which we can explain about this Miraj, inshallah. Yes. Mindanao po kasi, paraming nagpapapita. La ina. Hindi nila tinatakot. Mali yun, mali. La ilaha. Kung sabi la ilaha, walang Diyos. So, parang kufar. Kung walang dagdag yung illallah, maging kufar na yun, la ilaha. Walang Diyos. Dapat la ilaha, illallah. Okay. Iba na magsika sila, illallah, illallah. Mali din. Dapat la ilaha, illallah. Yung mga zikar na mga sufi, illallah, illallah, illallah. Hindi pwede rin illallah. Iba, Allahu, Allahu, Allahu. And then yung iba, who. So, hindi yan sa tama sa Islam. Islam is la ilaha illallah. Allahu is okay, maybe Allah is okay, no problem. But who is not okay? Who? So it's not okay. It must be Allah or la ilaha illallah, okay? La ilaha, hindi pwede isa lang. Kung illallah, dapat complete la ilaha illallah, okay? But kung Allah, Allahu, Allah, you call Allah, Ya Allah, okay, no problem. Pwede, you can always call. The Prophet said that the world will not finish until there will be somebody can say Allah, Allah. So Allah is okay. You can call Allah. You can invoke Allah, panalangin sa Allah. Always say Allah. Example, kung may nangyari ka, huwag na sabihin na aray. Huwag na sabihin ng ouch. Sabihin Allah. Okay? Mali yun. Kung may sakit ka na yun o may nangyari, sabihin mo ouch or sabihin mo aray. Haram, shirk. Sabihin mo Allah. Kung may nangyari ka, Allah. Sabihin mo Allah. Mag-alala ka ng Allah. That is very important to call Allah always.